sanggang dikit, magkaribal sa pag-ibig. Sensitibo po ang kwentong inyong matutunghayan. Iwasan mang pag-usapan ang realidad. Ito ang katotohanan para sa ilan. Dito kasi sa bayan ng Alabel sa Sarangani Province, may isang mister na may 2 misis na kasalo niya sa iisang tahanan. Sino naman tayo para humusga sa kanila? Ang padre de pamilya, ang 35 anyos na si Tupet, habang ang 2 niyang misis, ang 24 anyos na si Annalie at ang 33 anyos na si Inday, na parehong may kapansanan. Si Annalie, hinihinalang may polio. Hindi na ako nakakalakad, ako nakatayo, bigla-bigla na lang lumiliit yung paa ko. Habang si Inday naman, maliit para sa kanyang edad. Nakabaluktot ang braso at kamay, pati na ang kanyang mga binti at paa. Sabi ng papa at mama ko, pinangalaan daw kami ng Lunod na Alimango. Kinasama ko lang silang 2 sa bahay. Masaya naman siya sa buhay namin ngayon na 2 sila. 2 taon na ang anak ni Tupet kay Inday, habang 6 na buwan pa lang ang sanggol niya kay Annalie. Hanggang saan kakayanin ng 3 na sila'y magkakasalo? Dahil parehong hindi makalakad sina Inday at Annalie, si Tupet ang toka sa mga gawaing bahay. Siya rin ang tagabuhat sa 2 niyang misis sa tuwing ang mga ito'y maliligo. Hindi pa ba magtutulungan kami. Halimbawa, kung maglagnat si Annalie, ako'y mag-ano sa bata niya. Kung ako pa rin ang maglagnat, siya pa rin ang gumawa sa bata ko. Para may maipantustos sa kanyang mag-iina, sumasideline si Tupet sa pagko-construction. Minsan 450. Sina Inday at Annalie magkababata sa kanilang probinsya sa Matis City sa Davao Oriental. Balit pa ako, hinahal ko na po yung si Inday po. Marami kaming pinagsamahan. Si Inday, mabilis daw nahulog ang loob kay Tupet. Tanggap ko na kinatunan ko sa siya noong una na mahalin. Tapos wala nang iba. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Kaya po inanakan ko po siya para may mag-aalaga habang buhay kung wala na ako. Pero kalaunan si Inday may napansin na ang kanyang best friend na si Annalie unti-unti ring nahulog ang loob sa kanyang ka-live-in. Ginan ako siya nga, pet, kanang okay na mo ni Annalie. Sabi niya, okay na kami ni Annalie. Wala na po ako. Paano nangyari naman ligaw siya sa akin na may kinakasama siya? Tanggap ko naman. Basta wag mo lang hayaan ang anak ko pati ako. Kaya pinandidigan ko yung sarili ko para sa kanilang 2. Nung yayain daw ni Tupet si Inday na sumama sa probinsya nila sa Sarangani, isinama pa ni Inday si Annalie. Kasi siya masaya, suportahan ko na lang siya. Gimahal ko siya bilang kapatid na lang. Wala naman kami ni Inday pero kasama ko pa rin siya habang buhay. Pagkagaling sa trabaho, si Annalie nakaugalian na raw na masahiin si Tupet. Sabay-sabay silang kumakain. Si Annalie ang madalas nakatabi ni Tupet kasama ang 2 niyang anak, habang si Inday solong nakahiga sa maliit niyang papag. Hindi ko man po naranasan na nagsilos ako kang Annalie. Kung pwede nga lang daw sanang may makwentuhan si Inday sa kanyang pinagdaraanan, kaso ulila na siya sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kapatid naman, masama ang loob sa kanya. Kumput sa bayan, mahal din ako sila, kaikson ako sila. Pero sila una ang nag-ayad na dili ko natanggap. Ang isa sa mga kapatid ni Inday narito sa Davao Oriental. Si Dodong,
nakapareho rin niya ng kondisyon. Dili ko makalingkod. Kaya ang kumbok to na paraman sa nga paman nga ni. Pagkahulong na ako, kini akong dughan, mo nakuan sa salog. Mo ni napi ang kaninya. Pero nung tanungin siya ng aming team kung hindi ba niya namimiss ang kanyang kapatid na si Inday, si Dodong tila may himig ng pagtatampo. Ang dahilan daw kasi ng sama ng loob nila kay Inday nung ito'y hindi nagpaalam at bigla na lang nagtanan. At ang lalaking sinamahan nito, si Tupet, na dati rin palang ka-live-in ng nakababata nilang kapatid. Nanalagas siya, wala siya nananghid. Pasaylo ako sa makadagan, ang akong ikaso, ang kasakon ako si ma, nga ako kay pahibalo sa imha. Before mining hawa, nananghid pa kog tarong. Nang mananghid unta ko si Mahayaba kay kanang basin dili na ta ingon gandali nga magkita kay nga kabalubay kaya nga sa pandemic karon, dili basta-basta mo biyahe. Humigit kumulang 10 taon daw na tumira si Tupet sa kanila. Dili ko gusto nga kami mag-usa. Sa kapadili may mag-uban. Poslan man nga nakanya-kanya mi. Kung nakikinig man yung mga kapatid ko, nakansod karon hinahandom ko pa sila. Meron ba siyang na-violate na batas? Wala. Dahil hindi naman siya kasal dun sa dalawang babae. Ako noon, tapos siya 42. Tapos sabi ko sa asawa ko na gusto ko nang tulukan yung sa atin. Sana hindi mo na ako guluhin. Dito sa pangalawang sitwasyon na kung saan ay nakikisama siya sa isang babaeng may asawa, pwede pong kasuhan ng asawa ng pangalawang babaeng kinakasama niya na kasal, silang dalawa ng adultery. Wala naman pong taong nangarap na magkaganito. Kaya sana maintindihan niyo po yung sitwasyon namin. Dili mo basta-basta manghusga sa amua kay kung butso ba yun, wala ba yun may gitapakan. Mas maganda po sana may alternatibong setup kung kaya po sana maghiwalay sila po na place po ng residence. In the long run, yung mga anak ng bawat isang partner po no, is tumataas ang risk na sila po ay magkakaroon ng mga pag-aaway. Kahapon lang, ipinagdiwang ni Dodong ang kanyang birthday. Wala man ko nagtuo nga. Nga kakaroon nga ibatik surprise ako ninyo. Ang hindi niya alam, meron siyang hindi inasahang bisita na nais siyang batiin at hingan ng kapatawaran. Happy birthday, Happy birthday, ya. Dudong. Pinuntahan ka lang namin dito para makabigay sa'yo ng birthday cake sa'yo pang karoon mo ngayon. Sana magkapispis na tayo lahat. Iniisip ko kayo lang din palagi na pinagdasal ko sa Panginoon. Hindi po, naranasan ko lang yung nakaraan namin na kaming 4 daw nagsama. Magabi o araw, hinahandom kaya pumunta kami para makakita ka personal. Makahinga ko ng tawad sa iyo na pasaylo na ko ni Moya. Oh, wala na yung problema na sa ko, Hindi kayo nadawat magyapon ta ka. So, napasalamat ako na pinatawad ako ni Kuya. Tama bang paghatian ang pag-ibig ng iisang lalaki ng mga babaeng mag-best friend? Para bang napakakipot ng mundo sa kanila?
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.